Maligayang pagbabalik sa Ems Tagalog Recap. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang pelikulang drama romance na ipinalabas noong 1997 at ito ay pinamagatang Lolita. Kaya sit back, relax at i-enjoy lang ang movie recap na ito. Sa simula ng pelikula, may isang binatang nagngangalang Humbert, at noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang, mayroong babae na dumating sa kanilang lugar, at na-inlove siya dito ng husto. Ang pangalan ng babae ay Annabelle. Di nagtagal, sobra silang naging close at na-inlove din sila ng husto sa isa't isa. Ngunit paglipas lamang ng ilang linggo, namatay si Annabelle dahil sa isang nakamamatay na sakit, at dahil sa pangyayaring iyon, sobra ang kalungkutan na naramdaman ni Humbert. Sa paglipas ng maraming taon, ni minsan ay hindi na nakipagrelasyon pa sa ibang babae si Humbert, dahil tanging si Annabelle lang talaga ang kanyang minamahal at wala ng iba pa. 50 taon na si Humbert, at siya ay isang propesor, nagsusulat din siya ng mga libro, kaya napagpasyahan niyang lumipat sa isang bayang sa France. Ngunit nang makarating siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, nakita niya na nasunog na pala ng husto ang bahay nito at wala na siyang ibang tutuluyan pa, kaya isinama siya ng kanyang tiyuhin sa bahay ng kaibigan nito, para doon siya mangupahan. Ang babae ay si Hayes, kasama niya sa bahay ang 14 na taong gulang na anak niya na si Lolita. Ipinakita niya kay Humbert ang buong bahay, ngunit hindi nito nagustuhan ang kanyang bahay, at nang aalis na si Humbert sa bahay ni Hayes, nakita niya si Lolita at na-love at first sight siya sa dalagita, dahil naalala niya dito ang dating kasintahan niyang si Annabelle, matapos nun ay nagpasya na siyang mangupahan sa kanilang bahay. Lumipas ang maraming araw, unti-unti na ding nahuhulog ang loob ni Lolita kay Humbert. At isang gabi, habang nagtatrabaho si Humbert sa kanyang silid, pumasok si Lolita. Sinabi niya kay Humbert na kung nagtatrabaho siya ng gabi, malamang daw ay hindi siya natutulog. Sinabi naman sa kanya ni Humbert na hindi nga siya natutulog paggabi. Lumapit naman sa kanya si Lolita at kumandong ito sa kanya, ngunit maya-maya, tinawag na si Lolita ng kanyang ina kaya agad itong lumabas ng kwarto. Nagsulat naman si Humbert sa kanyang diary ng tungkol kay Lolita. Naging malapit ng husto si Lolita kay Humbert, at si Humbert naman ay palaging naiisip si Lolita. Paglipas ng ilang araw, nalaman ni Humbert na ipapadala ni Hayes si Lolita sa isang summer camp. Hindi pumayag si Lolita, ngunit wala siyang nagawa sa gusto ng kanyang ina. At nang papaalis na si Lolita, sinilip siya sa bintana ni Humbert. Nakita naman siya ni Lolita na nakasilip, kaya bumaba ito ng sasakyan at nagtatakbo sa kanya, niyakap at hinalikan siya nito, matapos noon ay tuluyan na itong umalis. May ibinigay namang sulat ang maid kay Humbert, at sinabi nito na galing iyon kay Hayes. Nang basahin ni Humbert ang sulat, nakasulat dito ang, "I love you very much," at gusto nito na magpakasal silang dalawa. Kung hindi naman daw papayag si Humbert na magpakasal sila, maaari na siyang makaalis sa kanyang bahay dahil ayaw na siya nitong makita pa sa kanyang pamamahay. Sobrang nagulat si Humbert sa sulat ni Hayes para sa kanya, agad din niyang naisip, na kung aalis siya sa bahay ay hindi na niya makikita pa si Lolita, kaya wala nang nagawa pa si Humbert kundi pumayag sa alok ni Hayes sa kanya. At makalipas nga ang ilang araw, nagpakasal sina Humbert at Hayes. Hindi sumisiping si Humbert kay Hayes, at lagi niya itong pinapakain ng sleeping pills, kaya agad itong nakakatulog sa gabi. Ilang araw pa ang lumipas, nakita ni Hayes ang diary ni Humbert na may nakasulat tungkol kay Lolita. Sobrang nagalit si Hayes sa kanya, kaya nagpa siya itong makipag-divorce sa kanya. Nagpunta naman si Humbert sa kusina para kumuha ng maiinom, at pakalmahin si Hayes, ngunit nang babalikan na niya ito sa sala, wala na ito sa loob ng bahay. Lumabas ng bahay si Humbert para hanapin si Hayes, at doon, nalaman niya na ito ay naaksidente sa daan at ito ay namatay. Nagpunta sa summer camp si Humbert para sunduin si Lolita, at sa loob ng sasakyan, sinabi niya kay Lolita na may sakit ang kanyang ina kaya hindi siya nasundo nito. Sinabi din niya kay Lolita na aalis silang dalawa para magbakasyon. Nagpunta sila sa isang hotel, at pagsapit ng gabi, nakilala ni Lolita ang isang writer na nagngangalang Claire, at na-attract sa kanya ng husto si Lolita. Magkatabi sa iisang kama sina Humbert at Lolita, at kinabukasan, pagmulat ng kanilang mga mata, sinabi ni Lolita kay Humbert ang naranasan niya sa summer camp, at nais daw niya iyong iparanas sa kanya kaya hinalikan niya ito at may nangyari sa kanilang dalawa. Agad din silang umalis ng hotel, at habang nasa daan sila, sinabi sa kanya ni Lolita na gusto niyang tawagan sa telepono ang kanyang ina. Doon, ipinagtapat na ni Humbert ang totoong nangyari kay Hayes. Pagsapit ng gabi, umiyak nang umiyak si Lolita, matapos niyang malaman na namatay na ang kanyang ina. Pinagaan naman ni Humbert ang kanyang loob kaya kumalma na din ito.
Ilang araw na din silang bumabiyahe at nagpupunta sa iba't ibang lugar. Nakakuha na din si Humbert ng trabaho kaya nanatili na sila sa lugar na iyon, at ipinasok din niya si Lolita sa isang paaralan. Lumipas ang maraming araw, sinabi ni Lolita kay Humbert na gusto niyang makipag-participate sa isang play sa kanilang paaralan. Hindi pumayag si Humbert dahil alam niyang maraming binatilyo ang naroroon. Gumawa naman ng paraan si Lolita, inakit niya si Humbert, kaya sa bandang huli ay napapayag niya ito. Isang araw, nakatanggap si Humbert ng tawag mula sa piano teacher ni Lolita. Sinabi nito sa kanya na matagal nang hindi pumapasok sa kanyang klase si Lolita. Agad na naisip ni Humbert na may ibang kinalolokohan si Lolita. Nagtalo silang dalawa dahil sa pangyayaring iyon, at dahil sa sobrang galit ni Lolita, nilayasan niya si Humbert. Agad naman siyang sinundan ni Humbert at humingi ito ng tawad sa kanya. Sinabi sa kanya ni Lolita na gusto niyang bumiyahe, kaya agad din silang umalis sa lugar na iyon. Maraming araw ang lumipas, at patuloy lamang sila sa kanilang paglalakbay, hanggang isang araw, napansin ni Humbert na may isang sasakyan na sumusunod sa kanila, kaya sinabi niya kay Lolita na isulat sa papel ang numero ng sasakyan, dahil ilang araw na din silang sinusundan nito. Isang araw, bigla na lang tumigil sa pagsunod sa kanila ang sasakyan na sumusunod sa kanila, ngunit lumipas lang ang ilang araw, muli na naman silang sinusundan ng sasakyan na sumusunod sa kanila. Inihinto ni Humbert ang kanyang sasakyan, sa kanya nilapitan ang sasakyang sumusunod sa kanila, ngunit biglang umatras ang sasakyan at mabilis itong umalis. Pagbalik ni Humbert sa sasakyan, tinanong niya si Lolita tungkol sa numero ng sasakyan dahil ipinasulat niya ito dito, ngunit nang ipinakita nito sa kanya ang numerong nasa papel, dinikitan ito ng bubble gum ni Lolita. Sobrang nagulat si Humbert sa ginawa niya, dahil maaaring mabura ang nakasulat na numero sa papel, at dahil sa kanyang inis, sinampal niya si Lolita. Nagalit sa kanya si Lolita kaya agad din niya itong sinuyo. Muli silang tumuloy sa isang hotel. Sinabi niya kay Lolita na manatili lamang sa loob ng hotel, dahil may aasikasuhin lamang siya. Pagbalik niya sa kanilang silid, nakita niya na puro putik ang paa ni Lolita, at doon niya napagtanto na lumabas ito ng hotel at nakipagkita itong muli sa kanyang lalaki. Sa kanilang muling paglalakbay, biglang sumama ang pakiramdam ni Lolita, kaya nagpa siya si Humbert na dalhin na siya sa ospital. Kinabukasan, tumawag si Humbert sa ospital para kamustahin ang kalagayan ni Lolita. Sinabi naman sa kanya ng nurse na inilabas na si Lolita ng kanyang tiyuhin. Kinabahan ng husto si Humbert, at naisip niya na malamang ang lalaking kumuha sa ospital kay Lolita, ay ang lalaking sumusunod sa kanila. Agad siyang nagtungo sa ospital para alamin sa mga nurse kung sino ang kumuha kay Lolita, ngunit walang sino man sa kanila ang nakakakilala sa lalaki. Hinanap ni Humbert si Lolita kung saan-saan, ngunit hindi na niya ito nakita pa. 3 taon na ang lumipas, at patuloy pa din siya sa paghahanap kay Lolita, at wala pa rin siyang tigil sa paghahanap dito, hanggang isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula kay Lolita, at sabi ni Lolita sa sulat, siya ay nagpakasal na, at siya ay nagdadalang tao, kaya kailangan niya ng pera. Ipinaalam din sa kanya ni Lolita ang kanyang address, kaya agad na nagpunta doon si Humbert. Pagdating niya ng bahay ni Lolita, nakita niya na ito nga ay buntis. Tinanong din niya si Lolita kung sino ang napangasawa niya, kaya itinuro ni Lolita sa kanya ang lalaki. Nang makita ni Humbert ang lalaki, napagtanto niya na hindi ito ang kumuha kay Lolita sa ospital. Tinanong din niya si Lolita kung sino ang lalaking lihim niyang kinakatagpo. Sinabi sa kanya ni Lolita na si Claire ang kinakatagpo niya. Sinabi din niya kay Humbert na mahal niya ito, ngunit wala daw nangyayari sa kanilang dalawa. Gusto daw ni Claire na gumawa siya ng porn video, at nang malaman iyon ni Lolita, nilayasan na niyang tuluyan si Claire. Nakilala niya ang asawa niya, at silang dalawa ay nagpasyang magpakasal. Matapos malaman ni Humbert ang mga nangyari kay Lolita, nagpaalam na siya dito, at binigyan din niya ito ng pera. Pinuntahan ni Humbert si Claire, at binaril niya ito, dahil sa mga ginawa nito kay Lolita. Tinugis ng pulis si Humbert, di nagtagal ay sumuko din siya. Sa pagtatapos ng pelikula, sinasabing namatay sa loob ng bilangguan si Humbert, dahil sa sakit, taong 1956 na araw ng Nobyembre. Namatay din si Lolita ng taong iyon, araw ng Kapaskuhan, namatay ito dahil sa kanyang panganganak. At dito na nagtatapos ang pelikulang ito. Maraming salamat sa panonood.